Kumusta pamilya? Sana malinaw ang tunog ng mikropono kahit mahangin. Gusto ko sanang gumawa ng video sa labas para sa inyo. Sana makatulong ang mikropono para mabawasan ang hangin at makapagsalita ako sa labas. Alam ko na matagal na kayo nagsusulat sa amin na gusto ninyong malaman kung kamusta na ang buhay dito sa bukid, kamusta na ang taniman at kamusta na ang mga puno. Kaya ginawa ko ang video na ito para ikuwento at ipakita sa inyo kung paano ang buhay dito. Sa simula, patuloy pa rin ang pagpapatayo ng bahay namin. 7 buwan na mula nang lumipat kami noong huling bahagi ng Disyembre nakaraang taon. At ang totoo, kakalipat lang talaga namin. At ang pagpapatayo ng ay nangailangan ng maraming oras at dedikasyon. At ayun, ginagawa namin na lahat ng makakaya namin. Bukod pa ron, minsan humahaba ang oras depende sa sitwasyon. Depende sa kakayahan ng tao. Minsan, nagiging komplikado ang ilang bagay. May mga kasamang gastos na hindi mo na kayang ituloy, kaya kailangan mag-adjust. Iba't ibang bagay. Pero tapos na ang bahay. Ang mahalaga, nandoon na ang pinaka-importante. Nandun na ang lahat ng kailangan. May ilang detalye na lang kaming inaayos at gustong-gusto namin ito. Sa kabilang banda, sa gitna ng lahat ng iyon, at sinusubukan naming labanan ang lamig. Gusto naming magtayo, di ba, ng greenhouse. Sinusubukan namin ilagay lahat ng mga puno sa loob dahil sobrang lamig dito. May matitinding pagyeyelo. Kaya ayun, ginawa namin ng greenhouse at kung makikita ninyo, papunta ako dun ngayon. Naitaya na namin ito sa dati naming bahay, pero kinailangan namin itong baklasin at buuin ulit dito. Nag-iba ang plano dahil kailangan mas mataas ang greenhouse. Oo, kasi dito, iba talaga kumpara sa Buenos Aires at napansin namin na kailangan talaga namin ng taas dito. Kailangan naming magpasok ng ilang puno para hindi agad mamatay dahil nagbago ang klima rito at sobrang tuyo na ngayon. Sabay napakalamig din tuwing taglamig. At may mga yelo minsan na sunod-sunod, minsan 3 araw kang may yelo. At minsan may mga nangyayari na kakaiba tulad ng nangyari sa amin ngayong taon na talagang nakakapagtaka dahil nagkaroon ng yelo noong Pebrero. Halimbawa, mahirap harapin ang yelong yon. Halos lahat ng pananim namin ay namatay. Pero pinahina rin nito ang ilang mga puno. Kahit hindi sila napatay ng yelo, naging mahina sila. Gusto ko munang ipakita sa inyo ang greenhouse na ito. Tingnan ninyo, napakataas. Ginawa namin ito gamit ang nirekiklang nylon mula sa dati at ilang mga kahoy. Kailangan namin bumili ng bagong mga kahoy dahil nabubulok na ang mga luma sa ibang lugar. Nagpatupad kami ng bagong teknik na ipapakita ko sa inyo. Ito ang kakaiba naming ginawa. Itong mga kahoy na ito ay inilagay namin sa ibang paraan kumpara sa dati naming greenhouse. At ang ginawa namin ay naghukay kami ng butas na mga 50 sentimetro ang lalim kung saan naglagay kami ng mga sanga o konkreto para mapatibay ang mga poste. Diyan, baka lang ginamit para hindi agad mabulok ang mga post. Kasi sa isa naming greenhouse, inilibing lang at nabubulok agad sa loob ng 1 taon. Kailangan namin itong tumagal ng ilang taon. Gusto ko lang ipakita na dito ako nagsisimula ngayon. Kakagawa ko lang ng mesa. Medyo pinipili ko pa ang mga halaman, tinitingnan ko kung kumusta na sila. May ilan na ganito dahil sa lamig at tinitingnan ko rin kung may iba pang problema tulad ng mga langgam gaya ng nakikita natin dyan. Kaya ayun, yan ang ginagawa ko ngayon. Tinitingnan ko rin kung ano ang meron sa bawat halaman at kung anong solusyon ang pwedeng gawin. Kahit na nasa loob tayo ng greenhouse, maraming halaman ang namatay. Kasi dito, kahit na nasa loob sila, sa loob ng greenhouse. Minsan dito, sobrang lamig ng ilang araw. May 3 araw na nagyeyelo. Kaya may mga halaman na hindi tumatagal at may iba namang nakakayanan. 4 metro ang kaas ng greenhouse na ito, gaya ng nakikita ninyo. Sa isang side ay pababa at sa kabila naman ay mga 3 metro ang taas. Ganito ito dahil halimbawa gaya ng makikita ninyo may nakatanim na puno dito. Dito naman ay may isa pa na talagang maganda ang tubo. Kasi nagtanim kami ng mga puno, halimbawa ito ay isang puno ng almendras at napakaganda ng tubo nito. Maganda ang pagkakatagal nito at kapag namulaklak na, magbubunga na. Magandang palatandaan ito at mananatili ang punong ito.
Dito siya lalaki at magkakaroon ng espasyong lumaki. Magkakaroon dito ng mga punong namumunga na pwede nating tamasahin ang bunga. Dahil mamaya ipapakita ko rin sa inyo na may mga itinanim din kami mga almendras at mga siresa sa labas. Ibig sabihin, ang mga punong namumunga ng may buto o yung tinatawag na prutas na may buto sa loob, mas matibay ang mga yan sa lamig. Bibigyan ko kayo ng overview. Yung natutuyo, kailangan ko talagang suriin. Pero kadalasan, ito ay nakakayanan na mula pa sa kabilang greenhouse. Mas malamig dito kaysa sa kabila naming bahay na mas malapit sa ilog. Mas malamig pa talaga dito. Maraming mga halaman na, sa totoo lang, binitawan ko na. Mahirap para sa akin kasi, alam mo yon, marami kaming puno at ang dami talagang namatay. Nagdala kami ng 150 puno dito. Hindi talaga Cordoba ang una naming pupuntahan, pero dito rin kami napadpad. Na in love kami sa lugar na ito at sobrang nagpapasalamat na nandito kami. Walang duda, ito talaga ang lugar namin sa mundo. Pero ayos lang, lahat naman ay naayos. Lahat ay nagkakaroon ng ibang anyo at kailangan nating tingnan kung saan tayo dinadala ng ating espiritu, kung saan tayo dinadala ng ating puso. Tanggapin na lang ang mga bagay kung ano talaga sila. Ayos lang, mag-adjust na lang sa ganun, sa pagbabagong yon ng tahanan. Tama ba? Nagsasagawa rin kami ng eksperimento sa ilang puno para malaman kung alin ang pwedeng itanim sa bundok na ito. Sa sobrang tuyong lugar na ito, sana'y mamunga at maging pagkain. Tara, may ipapakita ako sa inyo. Bago umalis, gusto kong sabihin na magsisimula ng Agosto ngayon. Kaya tinatapos pa namin buuin ang mga mesang ito dahil magsisimula na ang panahon ng pagtatanim. Para maanda ang lahat para sa tag-init na napakahalaga. Dati, wala kaming ganitong espasyo para magtrabaho at maghanda ng tama tuwing Agosto. At sa totoo lang, ito talaga ang perpekto at ito rin ang palagi naming ginagawa noon. Kaya, ayon, masaya ako. Dahil sa wakas, magsisimula na ang panahon namin sa pagtatanim, sa paghahanda ng lahat ng itatanim namin. Nandiyan na ang espasyo kaya kailangan lang magtrabaho pa ng kaunti at maglaan ng konting oras sa greenhouse. Siguradong magkakaroon pa tayo ng dagdag na material tungkol sa pagtatanim na maibabahagi. Tingnan nyo ang ganda niya. Lumabas na ang buwan. Dito tuwing tag-init, ngayon parang sobrang tuyo tuwing tag-init. Isang napakagandang luntian, napupuno ng buntot ng soro, napupuno ng mga bulaklak na kamangha-mangha. Magaganda. Nagsasama-samang lahat at parang paraiso na, lalo na kapag may mga bulaklak ng tag-init na kamangha-mangha at sobrang ganda ng lugar. Punta tayo sa bandaron, yung nakikita nyo dyan ay ang paggawaan. Ang paggawaan ng mga kagamitan, ang paggawaan na magiging bahagi ng anihan balang araw, kung gagana at mapapatuloy ng maayos ang proyektong ito. Yung nakikita nyong berde dyan, yan ang lahat ng labasan ng tubig, kumbaga. May isa na papunta roon, papunta sa greenhouse. Pagkatapos, gagamitin natin at ililibing ang mga hose para makarating ang tubig sa mga puno. Ipinapakita ko lang sa inyo ang punong itinanim ko sa labas. Huwag mag-alala, buhay pa siya kahit mukhang patay. Isa itong sereso, puno ito ng mga usbong, pero sigurado akong naghihintay pa siya, naghihintay ng mas mainit na panahon. Sa ngayon, buhay at berde pa sila. Lahat ng sanga ay berde, pero ganito pa rin sila. Tingnan natin kung gagana, kailangan nilang mag-acclimate, minsan 2 taon pa, kaya maghintay at magpasensya tayo. Dito may isa pa tayong sereso sa parting ito na mukhang patay pero hindi pa, sobrang tuyo lang. Tingnan natin kung kakayanin nito. Ito, ewan ko, hindi ako gaanong sigurado dito. Ito ay isang pitanga, tapos ayun na yung napakagarbong Ginoo na yon, isang puting algarobo at sa tabi niya may anak siya. Puting algarobo rin yun. Sige, dito tayo. Ito ang ginawa natin mula sa summer na taniman. Ayos lang. Sa ngayon, nandyan lang muna, nakatigil. Hanggang sa makagawa ulit tayo ng mga punla at maayos ulit ang lahat. Dito kung saan may mga tuyong dahon, ito ay isang punong nugal na buhay pa. Ang mga punong nugal ay laging ganito tuwing taglamig. Palagi, nagkaroon din ako ng ganitong puno sa Buenos Aires. At ganito rin ang itsura.
Pagkatapos ay napupuno ng mga dahon at nagiging napakaganda. Ito ay isang bilog na ginawa namin gamit ang mga bato ng quartz na nakuha namin dito sa lugar. Tingnan nyo kung anong itsura nila. Ang ganda nito. Malaking pagmamalaki kong ipinapakita sa inyo ang aming unang matagumpay na eksperimento. Tingnan ninyo, sa gitna ng taglamig, ang mga dahon na yan ay kamangha-mangha at kahanga-hanga. At galing ito sa isang bayabas ng bansa, ito ay isang punong kahoy na katutubo. Sa Argentina, Uruguay, Brazil, pero karamihan mula sa Ilog ng Plata. Akala ko noon mamamatay ito rito. At patuloy itong lumalaban sa 4 4 na magkakasunod na yelo na umaabot sa mahigit 10 degrees sa ibaba ng zero. Kaya at tingnan ninyo ang mga dahon nito at magbubunga pa ito. Kamangha-mangha talaga. Sobrang saya namin. May isa pa akong punong itinanim na nag-aangkop pa. Makikita nyo may yusbong na, buhay at aktibo pa ito. Kailangan lang maghintay at magpasensya. Ganun lang. Dito may almendro din ako na buhay pa rin, nag-aangkop pa siya at nakakaranas ng malamig na panahon. Ayos lang, ang almendro at seresa ay talagang para sa malamig na klima at naniniwala kaming magiging maayos sila. Tandaan ninyo na galing sila sa maraming taon sa paso, tapos ililipat sa totoong lupa at ibang klima. Matagal silang dumaan sa pagbabago, mag-a-adjust pa at kailangan nating maghintay. At syempre, bigyan natin sila ng sapat na tubig at hanggat maaari, protektahan sila mula sa lamig. Kapag alam nating magkakaroon ng hamog na nagyayelo, subukan natin protektahan sila kahit papaano. At maghintay lang. At sana masanay sila sa lugar na ito at maging masaya rin sila na sana makapagbigay sila sa atin ng maraming bunga. Pero kahit ganon, dito sa bundok, sa Cordoba, sa kabundukan, lalo na, parang lahat ay namamatay. Sa taglamig, parang lahat ay tuyo. Panahon nito na ganito ang itsura ng lahat. Sobrang tuyo tulad ng damong ito. Tingnan ninyo ang damong ito. At hindi tayo pwedeng maglagay rito ng sprinkler. Malawak kasi ang lugar. Kaya kailangan lang talagang hintayin ang panahon ng pag-ulan na dumarating tuwing tag-init at doon muling nagiging berde at nabubuhay ang lahat. At nakakabilib ang bilis kung paano natatakpan ng berde ang lahat ng lugar na muling tumutubo ang lahat ng dahon, nakakagulat talaga. Sige, marami kaming plano para sa mga puno pero kailangan dahan-dahan lang at marami ring plano para sa taniman na nangangailangan din ng oras. Hinahabol ako dito ni Mimi. Anong meron, Mimi? Hinahabol mo ba ako? Pupunta na tayo para kumain. Ang ganda. Si Moyo ang kuting. Medyo mas mailap siya. Ay, gusto ko kayong ipakilala kay Mo. Kailangan kong ikwento sa inyo ang kwento ni Mo. Di ko pa sure kung sa susunod na video o dito ko ilalagay, pero ipakikilala ko siya kahit paano para makapagpaalam ako. Nandun ang mga, kailangan ko itali ang mga aso, nakatali sila kasi umalis si Roma para ihatid ang mga bata sa folklore. At kailangan namin itali sila kasi kung hindi, susunod sila sa kanya at aabot sila hanggang kalsada pa rin. Nandito sila. Nandito si Chihiro, nandito si Neo, at nandito si Mo. Akala niya aso siya. Pero tupa siya. Hi, Mo! Uy, mga kutong lupa sila. Tingnan mo. Kumusta? Kumusta mo? Chiro ko, wag mo akong tapakan. Tingnan ninyo ito. Tingnan ninyo ito. Kumusta ka mo? Napansin ko bang kinikembot mo ang buntot mo o ako lang? Ang ganda mo talaga. Paano ba yan? Kailangan kong ikwento. Sige, ibabahagi ko na ang kwento ni Mo. Ha ha ha.
Kumusta mo? Kumusta at pumapasok na si Chihiro? Napakaganda ng kwento ni Mo. Gusto pa sana namin ng isa pang kuting pero dumating si Mo na parang dinala ng universo. Hinanap niya kami para masilungan kaya heto siya ngayon, mataba at malaki. Napakagandang nilalang. Magpapadala ako ng halik at babasahin ang komento ninyo. Sabihin kung anong paksa sa pagtatanim ang gusto ninyong pag-usapan. Babantayan ko ang inyong komento para makagawa ng bagong video tungkol sa paksang pinakakailangan. Magpapadala ako ng halik at hanggang sa muli.